Marami po raw dito sa Kongreso mga kababayan ang gumagamit ng polvoron ayon dito mismo kay Cathy Binag. At kung pagbabasehan mo yung mga reaksyon nila sa panukalang batas si Pulong na mandatory drug test sa mga elected officials kasama ng mga congressman, senador at presidente, ay base sa kanilang reaksyon ay mukha na silang guilty. Dahil alam naman natin mga kababayan, itong mga kongresista ay sinabi nila na wag daw sanang gawing personal itong panukalang batas ni Pulong na tila baga nami-personal na daw sa iba. Ang nagsabi po niyan mga kababayan ay si Migs Nograles ng PBA party list na taga Davao City, nakalaban ng mga Duterte. At ewan lang natin kung siya ba ang tinutukoy nito si Cathy Binag sa kanyang blind item mga kababayan. Panoorin po natin. Wala akong nakitang senator na gumamit. At least walang senador ha. Wala siyang nakita pero hindi po ibig sabihin mga kababayan na wala. Congressman. Maraming congressman. Marami dyan. Kaya nga magpa-hair follicle test na kaya, kita mo, Diyos ko naman, sinaalang-alang nyo tuloy eh. Kayo na mismo nag-umamin na parang guilty kayo. Di ba? Sila na daw mismo mga kababayan, yung mga congressman ang tila umamin na parang guilty sila. Angal agad kayo dun sa bill na gusto nyo. Angal agad, di ba mga kababayan? Nakita nyo mga interview nila mga kababayan, yung young guns daw di umano na mga maliliit na buhaya, maliliit na tambayuda. Challenge ha? Exactly. Na magpa-hair follicle test. Dapat ganun. Hindi, dapat ang sagot ng politician is, yes, sure, why not? Why not? Coconut. This is so personal, you know. It's a kilala namin kung sino nagsabi niyan. Invasion of privacy. My God, hindi pa. Eto ha. Mukhang eto ang pinapatamaan ni mga kababayan Cathy Binag mga kababayan. Eto lang naman ang nagsabing sana nga raw hindi gagamitin ito panukalang batas si Pulong para mamersonal. Hello! Personal issue ang paggamit ng droga? Personal kung pribadong tao ka. Pero kung humahawak ka ng budget mga kababayan, lalong-lalo na't ikaw ay congressman, senador o presidente, wala nang personal-personal dyan dahil public official ka. Mang-asar? Mang-asar. Naaasar ka lang kung addict ka talaga. Naasar ka ba, Migs? Yan ang tanong namin. Or mang-single out. Mang-single out. Or use your position to do things na may personal. Kailan pa naging personal ang pagiging addict? Wala kaming pake kung pribadong tao kayo. Aspect po. Tumakbo kayo bilang nangigigigil ako. Tumakbo kayo bilang nagigigil tuloy si mga kababayan, si Cathy Binag. Di ba para owns you? Di ba? Yes. Diyos ko, abogado pa yun? Di ba? Abogado ba siya? Abogado. Sino muna? Abogado siguro. Ewan na natin sino tinutukoy nito ha. Bato-bato sa langit, matamaan sana. Yung pinasulat ang pangalan. Yung nagsabi na yun ba yun? Positive yan. Yan, positive siya. Positive siya ang tanong ha. Ewan na natin kung ang tinutukoy ba nila mga kababayan ha ay si Migs Nograles. Tinanong positive siya. Tapos ang sagot ni ni Cathy Binag, malay mo. Sa family niya meron. Bakit tatanungin ang family? Sino ba ang pamilya ng mga politiko, mga kababayan? Di ba si Migs Nograles? Ewan lang natin na kung talaga si Migs Nograles ang tinutukoy nito. Tayong tatlo lang naman. Sa family niya. Dahil pamilya yan ng mga politiko sa Davao City, mga kababayan. Wala naman ako nakita. At least, sa family niya, wala siyang nakita. Siya. Malay natin. Malay mo may jowa siya doon. Ang jowa. In fairness, single pala yan si Migs Nograles, di ba? Pero may jowa. Malay daw natin kung ang jowa daw nito si Migs Nograles ay nagpupulveron. Sino kayang jowa nito? May jowa siya doon, charot. Alam ko may tinutukso sa kanya na taga Davao din. Taga Davao din. Sino bang taga Davao na kongresista, mga kababayan? Di ba? Migs Nograles na. At sino bang nakukunan ng video na umangal dito sa panukalang batas si Pulong? Di ba si Migs Nograles? Malamang talaga mga kababayan, siya ang tinutukoy nito si Cathy Binag. Pinanggit na taga Davao. Ito na, taga Davao din. Cheers! Malamig na yan. Okay lang. Ayun pa lang yung ginagawa ko. Alam mo, dapat nga yung Armed Forces of the Philippines,
Philippine National Police. Malaman yun na etong sinabi ni Cathy Binag tungkol dito sa maraming nagpopulburon dito sa Kongreso. At yung mga nagre-react na una mga kababayan ay malamang mukhang guilty. Dapat pinapatawag na muna po ako Di ba? Dapat ang Senate pinapatawag na ako kasi I saw... Dapat pinapatawag na ito sa Kongreso mga kababayan pero hindi. Ang pinatawag nila mga kababayan ay yung ex-convict na dinawit ang pangalan ni Pulong na chismoso, hearsay ang sinasabi. News na may lumabas na witness this former in Pogo drug thingy. Ano yun kanina? Silent sila, no? Pati sa media mga kababayan, wala po itong balita tungkol kay Binag. Congress Inquiry kanina. Yes, di ba? Parang, di ba drug dealing din yun? Di ba? Parang bakit siya tinawag niyo, ba't ako hindi? Di ba? Bakit ako hindi? Willing na mga kababayan Marami siyang ebidensya, may USB pa. Flash drive. What are you guys hiding? Di ba? Parang, tawagin niyo ako. Pero hindi ako pupunta sa inyo. Joke lang. Pupunta ako. Pero pag kinuyog niyo ako, hindi ako sasagot sa inyo. Di ba? Parang katangahan naman yan na pag binastos niyo ako, I'll leave. Miss Cathy, saan papunta to? Saan papunta itong laban mo ngayon? Sabi ni Lord, magwawagi tayo. Kasi siya na may gusto niyan. And correct. Marami pang lalabas. Marami pang lalabas mga kababayan. Abangan. Alam nyo, marami pang lalabas na magre-witness dahil napapagod na din sila. And hopefully, yung sabi nga ni Maharlika, yung mga bubuyog at ano yun? Hindi. May bago Bubuyog, grupo, di ba, ano yan? Colony yan Bubuyog at mga langgam, di ba, ganun din, colony rin yan. Di ba, ang langgam, soldiers, di ba, they go together. Is, dyan sa Congress, malapit ng, lumabas yung mga ebidensya ng mga pinagagawa nila. Kaya yung mga congressman, na po kayo. Yan talagang sa Congress, mga kababayan, number 1 na aksaya sa pera. Mag-isip-isip po kayo. Sa anong paraan ito lalabas, Miss Cathy? Video? Or may personality? May personality yung magsasalita? May personality. Yung mga personality na sabi mong lalabas, nakausap mo na ba sila? O may pag-uusap pa kayong na gaganap? Meron ako. Sana si Tony Boy, no? Yung ex na ka-live-in partner ni Binag. Talagang magsasabi. Kung may mga nag-chat sa akin. So, parang, syempre ako, I just don't believe it. I just don't believe it. Kasi maraming baka mayroong mga nagpapanggap mga kababayan, di ba? Mahirap na. Makita talaga. Bibitagin si Binag. Hindi lang gagawin nila. Like, I need evidence. Kasi ako eyewitness ako. I've seen them. And I can eyewitness. I'm with my ex for 10 years, di ba? I don't know them di ba? Pag rin silang eyewitness, pag talagang nag-work sila doon, di ba? Talagang nagtatrabaho sila sa Congress, nakita nila, that's possible. But it's so hard for me to easily believe. Mali mo, bait. Di ba? Magkamali ka pa. Bait. Diba? Walang bomba yun. Pain lang. Pinainan diba? Parang, so ako kasi, bitag. Mag-isa akong lumaban. Kahit mag-isa ako, okay lang. Alam mo yun, rather than may, kunwari, susulpot pero fake, or kung merong totoo, why not? Diba? Ganun naman ako. So I'm passing it to the right people. Hindi kina Duterte. Okay, kasi yun nga kaya ang sabi, i-check nyo lahat. To the right people to check and balance. Alam mo yun na, tama ba to? Kasi I think ang feeling kasi ng mga to, emotional ka. I'm done. I'm so done with emotion. I'm so done. Wala na pong makakapikon sa akin. Miss Cathy, darating ang midterm election. Ito bang paglabas mong to papunta doon sa meron ka bang ambisyon na tumakbo? Wala. Ano ba tanong yan? Wala nga. Kahit pa, hindi naman siya politiko mga kababayan. Wala nga, di ba? Sabi ko, actually dati pa yan, may nagpapatakbo sa akin. Like, sa Congress may nagpapatakbo sa akin and everything. Even nga nung naupo si Duterte posisyon, hindi ko talaga ambisyon. Hindi ako pwede. Nakita niyo ba kung paano ako kaparangka? Ang dami ko magiging kaaway sa Congress. As in, marami magagalit. Sabi ko, magbagong buhay ka na. Bumalik ka sa Diyos. Di ba? Alam mo yun, di ba? Yakap-yakapin ko. Baka mabwisit sila sa akin. Baka mapasok. Baka biglang bumait lahat ng nasa... Sana ganon. Ako naman, I believe na
ako talaga may tiwala pa rin naman ako na marami dyang may takot pa rin sa Diyos. So, come, please. Bumalik kayo sa Panginoon. Sana nga itong mga buhaya, mga kababayan, no, ay may takot pa sa Diyos. Dahil karamihan itong mga kongresista parang wala ng Diyos, mga kababayan. Ginagamit na lang nila ang salitang Diyos sa tuwing may kampanya. Pero kung wala, buhaya, hayok sa pera. Dahil sabi nga ni Cathy Binag marami sa kanila ang nagpapulveron, di ba? At unang-una na dito, yung mga nagre-react sa panukalang batas ni Pulong na mandatory drug test. So anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post the comments below.